Magandang umaga po mga kapatid. Pwede po ba tayong tumayo at tayo muling manalangin, dumulog sa ating Panginoon? Makilang Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na kami ay nakasamba sa iyo, Panginoon. At alam namin na binigyan ka namin, Panginoon, nabigyan ka namin ng mabangong halimuyak, Panginoon, ng kaluguran, sa aming mga panambahan, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo po kami, Panginoon, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Tulungan mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang tagapagdala, Panginoon, ng mensahe mo, Diyos. Hindi ito galing sa akin, kundi iyo, Panginoon. Huwag akong magsalita ng saganang akin lang, Panginoon, kundi sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pakatatagin mo ang aming mga pananampalataya, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Si Pastor Jun po ay nasa San Juan. Anniversary po ng San Juan po ngayon. Ng San Juan Bethel. Ngayon pong araw na ito ay muli tayo makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At apaganda nung anong inawit kanina, no? Magpakatatag tayo sa ating Panginoon. Amen? Magpakatatag tayo sa ating Panginoon. Bakit? Malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Maraming pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Ngunit pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon na patuloy na magpakatatag sa ating Panginoon. Amen? Amen. Po, tayo po'y dumako sa mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito na matatagpuan po natin sa Efeso 4:1. Kung mayroon po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin. Ang sabi po diyan, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat sa mga tinawag ng Diyos. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po'y may pamagat na ang Kristiyanong tunay. Tayo po ba'y mga Kristiyano? Amen. So may Kristiyanong tunay at mayroong Kristiyanong fake. So, sino ba ang mga Kristiyanong tunay? No? Mga taga-Valenzuela, mga taga-Caloocan Bethel, Kristiyano po ba tayong tunay? Amen. Amen. Ito pong binasa natin, ito ay bahagi ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso habang siya ay nakabilanggo. Tinutukoy ni Pablo dito kung ano nga ba ang dapat maging pag-uugali ng mga Kristiyano. Una ng mga Kristiyano sa Efeso, una ang mga Kristiyano sa Efeso at pangalawa sa mga Kristiyano ngayon. Ang natin ang mensaheng ito. Hindi lang ito'y sinulat ni Pablo sa mga Kristiyano noon sa Efeso, kundi maging hanggang ngayon ng mga Kristiyano. Sabi ko nga, ang mga taga-Caloocan ba ay tunay na Kristiyano? Amen. Ano nga ba dapat ang maging pag-uugali ng mga Kristiyano? Kasi yun eh. Di po ba? Tayo ay Kristiyano. Kasi maraming umaangkin ng salitang pagiging Kristiyano. Ngunit hindi lahat tunay na Kristiyano. Ano po? Hindi lahat tunay na Kristiyano. Ano nga ba ang dapat maging pag-uugali ng mga Kristiyano? Una, karapat-dapat tayo sa Diyos. Ano daw? Karapat-dapat ang mga Kristiyano sa Diyos. Ang sabi ng unang Tesalonica 2:12, pinalalakas namin ang inyong loob. Inaaliw kayo. Hinihimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kalwalhatian. Mga kapatid, ang sabi diyan, karapat-dapat mabuhay ng tapat sa paningin ng Diyos. May nakakakita man o wala,
dapat ang mga tunay na Kristiyano namumuhay ng nararapat sa harapan ng Panginoon. Ang problema, sabi ko nga po, mayroon hindi tunay na Kristiyano. Mga Kristiyanong nagsasabing sila'y mga Kristiyano, ngunit mga Kristiyanong nagpapanggap. No, nagpapanggap. May anyong kabanalan, ngunit ang loob hindi banal sa harapan ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano, dapat sa paningin ng Panginoon, karapat-dapat siya. Hindi natin iniisip kung ano lamang sasabihin o makikita ng tao, bagamat dapat yung nakikita ng tao parehas dun sa nasa loob natin. Amen? Ngunit ang tao pwedeng magpanggap. Tandaan po natin yan, pwedeng magpanggap. Pero dapat, kung tunay tayong mananampalataya o tunay tayong Kristiyano, hindi tayo nagpapanggap sa harapan ng tao at lalong higit sa harapan ng Diyos. Dapat araw-araw meron mang nakakita o meron mang saksi na tao o alam natin na ang Diyos na parang tingin natin, hindi naman ako nakikita ng Panginoon. Hindi naman ako nakikita ng Panginoon. Wala naman siya. Kapatid, tandaan natin, lagi tayo nakikita ng Panginoon. Hayag sa Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Amen? Ngayon, kung hayag pala sa Panginoon ang ating mga ginagawa, anong dapat natin gawin? Pakatandaan natin na dapat lagi tayong mamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, karapat-dapat po ba ang ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon? Nasabi ko nga, may nakakita man o wala, dapat, alam mo, karapat-dapat ka sa Panginoon. Nakapagbibigay kaluguran ng ating buhay sa harapan ng Panginoon. Mabangong halimuyak ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Kapatid, mamuhay tayo ng ayon dun sa salitang Kristiyano. Totoo, hindi nagpapanggap. Sa mga Kristiyano, bawal ang pagpapanggap. Bawal ang mandaya ng kapwa. Hindi tama ang salitang kasinungalingan sa bibig at sa pamumuhay upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating Panginoon. Di ba gusto natin maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon? Kapatid, hinihimok tayo na mamuhay ka ng aayon sa kabanalan ng ating Panginoon. Kung Diyos na ito ay banal, dapat tayo man rin na nagsasabing tumanggap sa Kanya at mga Kristiyano at sinasabi natin tayo ang tunay na Kristiyano. Kapatid, yung buhay natin dapat karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, karapat-dapat po ba ang buhay natin sa harap ng Panginoon? Sabi ko nga kanina, mga Kristiyanong nagpapanggap. Kristiyano na 2 asawa. Kristiyanong chismosa. Ano ba dapat lumalabas sa bibig natin? Sabi dapat karapat-dapat tayo. Di po ba't dapat ang lumalabas sa bibig na ito, pawang makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Itong katawang ito, na sinasabi nating pinananahanan ng Panginoon, kung pinananahanan ito ng Panginoon, di dapat wag natin ilalagay ang katawang ito sa isang kasalanan. Tama po ba? Huwag mo hayaan na panahanan ng kasalanan ang katawang ito. Bakit? Templo ng Diyos to. Kristiyano ka. Mananampalataya ka ng ating Panginoon. Huwag mo hayaan maging ang katawan mo ay tahanan ng kasalanan upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Gusto ba natin na maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Sikapin natin na huwag magkasala sa harapan ng Panginoon. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa harap ng Panginoon.
Kapatid, bakit? Ang sabi diyan, sapagkat kahati tayo. Saan? Sa kaluwalhatian, sa kaharian ng ating Panginoon. Sino dito gustong pumunta ng langit? Siyempre. Siyempre. Kung gusto mong mapunta ng langit, yung ating buhay gawin nating makalangit. Yung ating mga pag-uugali dapat nararapat para sa langit. Amen. Kaya sabi ko, hindi dapat mapagpanggap ang isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano dapat laging karapat dapat sa harapan ng Panginoon. Araw-araw. Araw-araw. Dapat karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Yung ating sinasabi, totoo. Hindi nagpapanggap, hindi nandadaya ng kapwa. Laging papuri, pagsamba sa Diyos ang lumalabas sa bibig ng mga tunay na Kristiyano. Pag walang pera, anong kasunod? Di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng naka-Jesus, laging may galak sa tuwina. Bakit? Alam mo sa sarili mo, karapat-dapat ka. Kaya nakapagbibigay ka na pa rin ng papuri sa Diyos, kahit tila walang pera. Di po ba? Lumalabas dito, hindi reklamo, kundi pasasalamat sa Panginoon. Ano man ang nagaganap, thank you, Lord. Thank you, Lord. At alam mo, magagawa mo lamang maging ang bibig na ito, lumalabas dito ay papurit pagsamba kung ang buhay mo laging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Lalabas dito, papurit, pagsamba, kung alam mo sa buhay mo, karapat dapat ka sa Panginoon. Namumuhay tayo ng may kabanalan. Pangalawa, ano ba ang tunay na Kristiyano? Namumuhay sa katotohanan, ang tunay na Kristiyano. Ano daw ang tunay na Kristiyano? Kanina, karapat dapat. Ngayon, namumuhay sa katotohanan. Ang sabi ng ikalawang 1:4, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa ating Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko, kundi ang dating utos na simula pa'y nasa atin na mag-ibigan tayong lahat. Ano daw yung pangalawa? Mamumuhay sa katotohanan. Alam niyo po, itong sulat na ito'y sulat ni Juan. Ang sabi may binabanggit diyang ginang. Di po ba? Ang sabi diyan, at ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo. Ang sabi niya. May ibinabanggit din diyan ng mga anak. Alam niyo po mga kapatid, ang binabanggit ditong ginang marahil ay ang simbahan. Ang simbahan at ang kanyang mga anak. Miyembro ng simbahan, ang nasa loob ng simbahan. Ang sabi, dapat ang nasa loob ng simbahan namumuhay sa katotohanan ng ating Panginoon. Namumuhay tayo sa totoo. Ano ba yung totoo? Ano ba yung totoo? Ano ba yung dapat sa harapan ng Panginoon? Fake? Hindi totoo sa harapan ng Panginoon. Sabi, dapat ang tunay na Kristiyano namumuhay ng totoo. Ang sabi, ito'y utos na ibinibigay sa inyo noong pamanguna. Mamuhay kayo sa ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na ibinabanggit ko. Mamuhay kayo ayon sa utos ng Diyos. So ang mga Kristiyano pala, dapat namumuhay saan? Sa pag-ibig.
So sabi ko nga, ito'y sulat saan? Marahil sa iglesia, sa simbahan. Na ano dapat ang nakikita sa simbahan? Namumuhay saan? Sa pag-ibig. Yun yung totoo. Yun yung katotohanan. Na dapat ang mga mananampalataya, totoo yung ating pag-ibig. Hindi nagpapanggap yung ating mga pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya. Totoo ang pag-ibig mo sa Diyos, totoo rin dapat ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Yun ang tunay na Kristiyano. Kapatid, totoo ba ang pag-ibig mo sa iyong Panginoon at sa kapwa mo? Di po ba ito yung greatest commandment ng ating Panginoon? Love your God and love your neighbor. So kung yun yung utos ng Panginoon, ano dapat ang Kristiyano? Una, totoo ang pag-ibig niya sa Panginoon. Mayroon siyang oras, mayroon siyang panahon ng pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon. Mayroon siyang panahon para manalangin sa ating Panginoon. Kasi mahal mo si Lord. Kapatid, mahal mo ba si Lord? Kapag mahal natin si Lord, di tayo napipilitang basahin lamang ang salita ng Panginoon, kundi ang salita ng ating Panginoon, totoo nating binabasa. Ano ibig sabihin? Di tayo nagbabasa na parang comics lang, ngunit dinarama natin yung mensahe ng Panginoon. Kasi love mo si Lord. Isa pa, kasi nga, tunay kang Kristiyano eh. Ang tunay na Kristiyano, tunay yung tinanggap niya si Kristo, tunay niyang mahal ang Diyos. Kapatid, sabi ko nga, mahal ba natin ang Diyos? Dapat may panahon tayo kay Jesus. Maraming Kristiyano, wala ng panahon sa ating Panginoon. Buti na lang ang Panginoon, laging may panahon sa atin. Pero tignan ninyo, tayo, busy. Di po ba? Hindi ko ituturo kayo. Ganon din ako. May mga panahon na ayoko magbasa ng Bible. May mga panahon na ayoko rin manalangin. Kaya lang, kapatid, di po ba kapag love natin si Lord, may panahon tayo sa Kanya. Kasi yun yung totoo. Yun ang pagtayo sa katotohanan. Tinatayuan natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At kapag ganon, hindi mahirap manalangin. Hindi mahirap magbasa ng salita ng ating Panginoon. Ngayon, sabi ko nga po, minsan tila na parang napakahirap. Bakit nga ba napakahirap? O baka naman hindi talaga love si Lord? Minsan love lang natin kung ano yung makukuha kay Lord. Kapag may karamdaman, lalapit kay Lord. Kapag nagkukulang, lalapit kay Lord. Kapag tinugunan ng Panginoon yung kanyang panalangin, nawawala na kay Lord. At naalala na lang si Lord kapag mayroon uling pangangailangan o kaya mayroon muling karamdaman. Hindi ganun. May karamdaman man, dapat love mo si Lord. Amen po ba? Ang sabi, mamuhay tayo ayon sa pag-ibig. Sabi ko, pag-ibig saan? Sa Diyos, sa kapwa. Minsan, magpapamilya na nga lang, nagbabangayan. Nakalulungkot, di ba? At maging tayong mga mananampalataya. Pamilya natin. Nagbabangayan. Di po ba't nakakalungkot? Pamilya mo, nagpo-post sa Facebook. Kung ano yung mga samaan ng loob. Kung ano yung mga awayan. Sabi dapat ang mga tunay na mananampalataya namumuhay saan? Sa pag-ibig. Ba't ganun? Tapos sasabihin natin, love natin yung ating kapwa. Yun nga, pamilya mo, hindi mo malab.
Hindi mo maibig. Pinopost pa natin sa Facebook. Nilalagay pa natin yung mahinaing natin sa Facebook. Dapat tayong mga mananampalataya, nagiging good example sa mga taong hindi mananampalataya. Kaya lang, mananampalataya, nagpo-post sa Facebook na mahinaing, sama ng loob, bisan nga pamilya mo, pamilya ko. Di ba nakakasama ng loob yun? Sabi ni Lord, love your neighbor. O sige, wag nang, o kung may galit, sino may galit kay Pastor Romel dito, taas ang kamay. Kung may galit kayo sa akin, halimbawa, huwag nyo nang daanin sa Facebook. Sabi ni Lord, love your enemy. Ituring nyo ako, enemy ako, o di, love nyo ako. Kristiyano Di po ba? Kristiyano. Ano dapat? Ano dapat sa isang Kristiyano? Namumuhay saan? Sa pag-ibig. Ang tanong, love mo ba yung katabi mo? Love mo, di ba? Love mo ba ang anak mo? Love mo ba ang nanay at tatay mo? Lagi ko nga sinasabi kung kailan patay na. Kung kailan patay na, binibili ng magandang ataol. Bibili ng magandang ataol. Uupa ng taga-iyak. Para maipakita ang kanyang pagmamahal. Nung nabubuhay? Nung nabubuhay, paano? Di po ba't dapat ang ba't nabubuhay? Alam na natin yun Dapat mga mananampalataya Kaya lang laging pinaalala ng Panginoon. Bakit? Baka naman nagkukulang tayo. Kami mga pastor, minsan galing-galing namin sa iba, sa mga kapatiran. Tapos yung pamilya namin, hindi namin maipadama yung aming pagmamahal. Bigo kami bilang pastor. Di po ba? Ang galing-galing mo, Pastor Romel, galing-galing mo magmalasakit sa ibang tao. Pero sa pamilya mo, hindi ka nagmamalasakit. Tandaan ko na lang, butil na lang, hindi pa ako pastor noon. Hindi pa ako pastor. Kasi dito sa Caloocan Bethel noon, nung nalagay ako sa kabataan noon, sa kabataan ako nagsimula ng ministry. Nung nalagay ako sa kabataan, walang kabataan. Wala talaga. Sabi ko, asan ang kabataan? Sabi ni Tel, Kuya, magpatawag ka ng swimming, darating yung kabataan. Sige ako, sa linggo may swimming. Nagdatingan ng kabataan. Nagdatingan. Tapos noon, nakita ko may problema dun sa kabataan. So ginawa ko lahat. Ting Sabado, pupunta mga kabataan sa church dito. Meron kaming revival na nagaganap. May revival na nagaganap. Tapos tuwing linggo, ganun din. Nagagalit na kami sa inyong mga nanay at tatay kasi walang kainan halos. Na-enjoy namin yung presence ni Lord. Ano ba yung gusto mong puntuin dito, Pastor Romel? Eto, minsan merong gawain ng kabataan. Nandun ako sa loob. Tapos, nag-text sa akin si Belia. Ang sabi sa akin, uuwi na kami. Maiwang ka. Pagdating ng bahay, sabi sa akin ni Belia, ang galing-galing mo sa iba. Pero kami, napabayaan mo. Lumalago ka. Kami hindi. Ang mga anak mo hindi. Doon, mga kapatid, nagising ako sa katotohanan na dapat magaling tayo sa iba, dapat maging sa pamilya natin. Napapadama natin yung ating pagmamahal.
Na ilalapit natin yung iba kay Lord. Yung pamilya natin, na ilalapit ba natin kay Lord? Sabi nga ni Pastor, pastoran natin una ang ating mga pamilya. Di po ba yan ngayon ang programa? Pastoran natin ang ating mga pamilya. Oo nga, ang galing-galing mo sa iba. Nagtatagumpay yung gawain mo, pamilya mo bagsak. Mga kapatid, dapat una, Diyos, pangalawa, pamilya, pangatlo ang ministeryo. Amen? Ano natin, tagumpay ka sa ministeryo, bagsak ang pamilya. Kapatid, dapat namumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ni Lord, love your God and love your neighbor. Magmahalan tayo mga kapatid. Malapit na ang Pasko. Yung iba gusto laging Pasko. Bakit? Tuwing Pasko, para ang sarap magmahal. Ano ba may pagkakaiba ng Pasko? No? Gusto laging Pasko nga. Oo nga. Nagkakabati-bati yung mga magkakaaway pag malapit ng Pasko, no? Dapat ba, di ba dapat lagi tayo nagmamahalan? Lalo na tayo mga Kristiyano. Tayo dapat nakikita sa atin yung pagmamahal ni Kristo. Amen? Amen. Pangatlong bagay, minamadali ko. Nalate tayo kanina eh. Pangatlo, dapat ang mga Kristiyano namumuhay saan? Sa pananampalataya. Siyempre naman, Kristiyano ko eh. Kaya nga, tinanggap mo si Lord eh. No? Tinanggap mo siya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Anong gagawin mo sa Kanya? Tinanggap mo pala siya. Di manampalataya. Sampalatayaan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng Efeso 5:2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig na naman. Mali ako. 2 Corinthians pala. Sorry, tao lang. Pananampalataya. 2 Corinthians 5:7. Excited ako, no? Gusto ko nang makapunta ng Valenzuela. Ang sabi, mamuhay kayo ayon sa pananalig sa Diyos. Hindi sa mga bagay na nakikita. Ano sabi? Mamuhay kayo ayon sa pananalig, sa pananampalataya natin sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Oo nga naman. Mananampalataya tayo, dapat namumuhay tayo saan? Sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pinaniniwalaan natin yung mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit alam natin na ito'y magaganap. At yun kasi ang meaning ng faith. Ang pananampalataya ay mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mong magaganap. Yun ang pananampalataya. Kristiyano ka, ano dapat? Dapat namumuhay tayo doon. Kahit hindi mo nakikita pa, pinananampalatayaan mo na, tutugunin ako ng Panginoon. Amen? May mga dalangin ka ba sa Diyos ngayon? Tila ang tagal ng sagot ng Panginoon? Manampalataya ka. Paano naman tinuturuan tayo ng Panginoon na manampalataya. Huwag kang magmadali. Kasi ngayon uso daw yung instant. Instant noodles. Hindi po ba? Instant coffee. Marami ng instant. Ayoko na lang banggitin yung pang ibang instant. Gusto natin nagmamadali. Kaya lang ang Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos lumakad sa pananampalataya. Kaya may mga panalangin tayong tila hindi pa sinasagot ng Panginoon kasi nagmamadali ka. Panginoon, bilisan mo naman ngayon na in Jesus' name. Sabi mo pag ginamit ko yung pangalan mo, pipigay mo in Jesus' name. Ngayon na, Panginoon, ngayon na. Ba marunong ka pa kay Lord? Sabi ni Lord, wait. Kala natin, ang mga anak lang natin na magaling mag-wait.
Inutusan mo yung mga anak mo, hugasan mo to. Wait lang, ma. Wait lang pa. Si Lord nag-wait din. Sabi ni Lord, wait. Ano ibig sabihin naman ng Tagalog ng wait? Mag-intay. Alam niyo mga kapatid, si Pastor Romel, nung nakaraan taon, ang taba-taba. No, ang taba-taba ni Pastor Romel. Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't nagkaganyan ang katawan? Mga kapatid, nagkasakit po ako. Kasakit po ako. Ilan sa inyo alam yun? Nagkaroon po ako ng bukol sa leeg. At netong uli, naging kasinlaki ng bola ng golf. Ganyang alaki. Ano mararamdaman nyo pag meron kayong kasinlaki ng bola ng golf sa leeg? 1 taon yun, dala-dala ko. Pray ako ng pray kay Lord. Panginoon, tanggalin mo na to in Jesus' name. Now na, Lord, now na. Sabi ni Lord, wait. Wait. Mag-intay ka. Ang daming promise ni Lord. Habang ako'y nagdi-devotion, ang daming pangako ng Panginoon. Pero hindi ako makapamuhay sa faith. Hindi ko mapanghawakan ng salita ng Panginoon. Noong mga panahon na yun. Pero ang liit pa noon. Kasing laki lang ng Jolen noon. Kasing laki ng Jolen. Hindi nakikita pero nakakapako. Tapos may isang vlogger na narinig ko, kapaka sa leeg. Kaya tinanggal ko na siya sa, yung nakasubscribe ako, tinanggal ko, natatakot lang ako eh. Pag may nakapakay sa leeg, nakasinlaki ng ganito, tingnan ninyo, baka yan ay cancer sa kulani. Sabi ko, kulani ito ah. Nisip ko na may cancer ako. Kaya hindi ko mapangawakan yung faith. No na, Lord, natatakot ako, no na. O kala nyo, hindi natatakot ang mga pastor, natatakot. Kaya may tinuturo si Lord. Tapos, mamadali na lang, hindi ko na ikwento lahat. Kasi yung lalaki, hindi nagkikwento ng lahat eh, no? Netong huli, naging kasing laki ng bola ng golf. Kasi nangayayat si Pastor Romel, nag-keto diet. Hindi kumakain ng kanin. Gumanda naman, sabi ko, nakuha ba naman mag-weights? Nag-weights ako. Pala bawal sa may bukol yung weights. Lumaki yung katawan ko, lumaki rin yung bukol ko. Lumaki rin yung bukol ko. Pagkatapos nun, sabi ni Belia, si Belia na dati pinagagalitan ako. Hindi ka marunong manampalataya sa Panginoon. Nung nakita na ni Belia, na sinlaki ng bola ng golf, sabi ni Belia, patignan na natin. Ako naman na nagsabi, tutunawin niya ni Lord. nung kasinlaki ng Jolen, hindi ko mapangawakan. Nung gusto pala, kasinlaki ng bola ng golf. Tutunawin niya ni Lord. Tutunawin niya ni Lord. Mga kapatid, nag-pray ako kay Lord. Lord, 1 taon na to eh. Nadadaya rin ako. Kada makikita ko akong gamot sa bukol, sa Facebook, binibili ko. Hindi naman epekto, Panginoon. Hindi umi-epekto. Sa madaling salita, nangusapan Diyos sa akin. Nadako ako sa pupuntahan kong doktor. May doktor na. Dati ayoko eh. Tatakot ako. Ngayon may doktor na. Ang daming tao. Ang daming tao. Tapos pinagpe-pray ako sa church. Panginoon, sabi ng mga leader ko sa Valenzuela, Panginoon, pagalingin mo si Pastor. Nag-iisip ang mga membro. Ano ba sakit ni Pastor Romel? Ano ba? Alam niyo, nung tumayo ako, sabi ko, ako po'y may sakit. Tingnan niyo na po ngayon kako ang bukol na ito dahil tutunawin niya ni Lord. Sabi kong ganon.
At yun ay faith. Diniklara mo. Ngayon, sabi ko, ngayon tignan nyo na. Tignan nyo na ako ang bukol na ito dahil tutunawin ito ni Lord. Ngayon, mga kapatid, nasa ng bukol? Tinunaw na ni Lord. Di ba? Gusto lang pala ng Panginoon, matuto tayong mag-intay. Kasi mainipin ka. At mayroong itinuro ang Panginoon. Maraming itinuro ang Panginoon. Saan? Sa paglakad natin sa ating pananampalataya. Kapatid, ano sakit mo ngayon? Walang mahirap sa Diyos. Tama po ba? Walang mahirap sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Sabi nga ng kanta. Di ba? Kayang niyang gawin ang lahat. Walang mahirap sa ating Diyos. Di po ba? Ano nga ba mahirap sa Diyos? Ba't tayo nababagabag? Natural kasi nababagabag tayo, kaya lang, mabuti na lang mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanging gagawin mo lang, manghawak sa pananampalataya sa Kanya. At kapag nakita ng Panginoon, buong buo ang pananampalataya mo sa Kanya, tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Thank you, Lord! Di po ba ang buti ng Panginoon? Sabi ko, Panginoon, may isang pastor lumapit sa akin, Pastor, buti na lang. Kung alam ko lang noon yan, hindi ako nagpa-opera. Kasi hindi niya maipikit yung mata niya. Pina-opera niya. Kapatid, may paraan ng Diyos. Sa bawat sitwasyon ng ating buhay, pwedeng isang iglap tanggalin ng Panginoon ang ating mga karamdaman. Manampalataya ka lang. Pero minsan, ginagamit ng Diyos ang mga doktor. Amen? Sa akin, ang ginamit ni Lord, dahon-dahon lang, dahon-dahon lang. Dahon-dahon lang. Dahon-dahon lang. Ito nyo yun. Dati, lalakas ng antibiotic na iniinom ko, hindi mawala-wala. Yung pala, sa dahon tutunawin ni Lord. Amen? Di ba ang buti ng Panginoon, mga kapatid? Hindi ko naman sinabing sa lahat ng bagay, dahon-dahon lang ang ano. Si Jesus ang tugon sa lahat ng ating mga suliranin. Gumagamit lang siya ng mga bagay sa daigdig na ito para yung ating mga panalangin tugunin ng Panginoon. Amen? Tingnan ninyo, mga kapatid, sabi ko nga po, di ba buhay na patotoo yun? Dati, meron kang kasing laki ng bola ng gold diyan, o ngayon, nasa na? Wala na. Tinunaw na ni Lord. Amen? Yung apo ko nga, natuto na ng nakaganon eh. Yan, nakaganyan. Yung baby namin, yung apo kong baby. Kasi lagi ako nakaganyan. Kapa ako ng kapa. Yung apo ko ganyan na rin. Nakahawak na rin dito. Kapatid, mamuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos. Manampalataya tayo sa Kanya. Yan ang tunay na Kristiyano. Namumuhay sa faith. By faith. By faith. Amen? Isa pa. Malapit na tayo matapos para sa mga natutulog. Ang tunay na Kristiyano namumuhay na puspos ng pag-ibig. Ito yung kanina. Ang tunay na Kristiyano ay namumuhay na puspos ng pag-ibig. Efesos 5:2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. So kung tayo pala ay mamumuhay ng puspos ng pag-ibig, mayroon tayong dapat tularan. Sino yun? Si Jesus. Yung pag-ibig ni Jesus. Ang sabi, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. So mayroong ibinigay ang Diyos.
mayroong ibinigay ang ating Panginoon. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, puno ng pagmamahal sa atin. Kahit tayo, hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos na ito, ngunit ang Panginoon, binigay niya yung kanyang buhay, sarili, sakripisyo, hain. Sino? Ang Panginoon. Bakit? Punong-puno siya ng pag-ibig sa atin. Natanong na ba natin, sino ako, Panginoon, para pag-ukulan mo ng napakalaking pag-ibig na ito? Samantalang mareklamo ako, puro hinaing ako, Panginoon. Sino ako para pag-ukulan mo ng panahon ng pag-ibig, Panginoon? Sino kami, Panginoon? At ang pag-ibig na ito, hindi lamang para sa mga Hudyo, maging sa ating mga hintil. Umabot ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang sabi doon, si Jesus, puspos ng pag-ibig. Sino ang tinanggap natin? Si Jesus na puspos ng pag-ibig. So ano dapat tayo? Puspos ng pag-ibig. Kapatid, dapat parang ganito, hindi naman natin maitutularan si Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng ating buhay. Tama po ba? O sino dito handang mamatay? Ipako sa krus. O sa kulungan na lang. Kung may nakakulong, ako na lang ikulong nyo. Payag kayo? Hindi, di ba? Hindi ganun. Pero matutularan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig na ito. Sabi ko nga po, hindi natin siya matutularan sa kanyang ginawa. Ano ba yung ginawa niya? Binigay niya ang kanyang buhay. Sakripisyo. Ang tawag doon ay yung pagpapaubaya. Nagpaubaya ang Panginoon. Wag na kayo, wag na sila, Ama, ako na lang. Ako na lang. Ang Diyos, tinuturuan tayo. Ulitin ko, sino ang Kristiyano dito? Alam niyo bang tinuturuan tayo ng Panginoon magpaubaya? Tinuturuan tayo ng Panginoon magpaubaya. Kasi ang mga kahit mananampalataya tayo, sabi nga ni Pastor John, lagi tayong merong self-reservation. Ako muna. Di po ba? Ako muna. Bago sila, ako muna. Kaya alam niyo po pa, sabi ko nga po doon sa pagkasakit ko, ang daming tinuro ng Panginoon. Tinuruan ako ng Panginoon ay magpaubaya. Kasi nung una, ganito. Nandun ako. May sakit ako. Sabi ko nga, kasi laki ng bola ng golf yun. Yung bukol ko. Paano ako tinuruan ng Panginoon? Kasi nakita ko, nagiging epektibo yung aking iniinom. Meron ako inaya. Sumama ka. Sumama. Yung pala, bawal ang walk-in. Bawal ang walk-in. Kailangan pala, isasama ko siya doon sa text ko. Iyabang ko pa, hindi, sumama ka sa akin, ako bala. Ako bala. Pagdating doon, bawal ang walk-in. O sino ma-check up? Di ako lang. Paano yung kasama ko? Alam niyo, sabi ni Lord, nangusap ang Panginoon. Sino naniniwala nangungusap ang Diyos? Amen, nangungusap ang Diyos sa puso't sa isip natin. Sabi ni Lord, ibigay mo yung numero mo. Ha? Ibigay mo yung numero mo. Kaya kitang pagalingin. Tapos sabi ko sa kanya, pag hindi ako, iyon na yung number ko. Ha? Hindi po basta naman. Sa'yo yan eh. Hindi, sa'yo na nga. Sa'yo na. Tinuturuan tayo ng Diyos eh. Magpaubaya. Sabi ni Lord, bigay mo yung numero mo. Sabi ko, pag bigay ko yung numero ko. Nung binigay ko na yung numero, tinawag ako. Pinaupo na sa harap. Hindi siya ma-check up.
Alam niyo bang binigyan ako ng wisdom ni Lord? Binigyan ako ng wisdom ni Lord. Lumabas yung isang Chinese. Chinese eh. Hindi naman ako Chinese. Pero binigyan akong wisdom ni Lord. Yung mga boy, yung mga tao ng doktor, ang hihigpit. Ang hihigpit. Sabi ni Lord, kausapin mo yung Chinese. Paano ka ako magcha-Chinese? Sabi ko, yun na nyo. Ako, sir, ako may kasama. Ako may kasama. Sakit yan. Wawa. Kawawa naman. Hindi siya kasama sa lista eh. Hindi siya kasama. Tapos sabi sa akin, sige. Iyo tawag. Akin na bayad. Sige. Praise God. Tuntua kaming dalawa. Dalawa kaming na-check up. Sabi ko, praise the Lord. Hindi siya umuwi nang hindi na-check up. Pero anong tinuro ni Lord? Paubaya mo. Una muna, ipaubaya mo. Bigay mo. Amen? Ibigay mo yun sa'yo. Sabi ko nga po sino magbibigay na alam mo, kailangan mo rin gawin yon. Kailangan matignan ka ng doktor dahil may sakit ka. Di po ba? Pwede ko naman sabihin sa kanya, next time ka na lang. Pero hindi. Kapag ikaw, puspos ka ng pag-ibig ng Panginoon, kaya mong magpaubaya. Amen? At ang maganda doon, pag nakita ng Diyos na tayo ay marunong magpaubaya, hindi Kanya pababayaan. Pati ako, na-check up din, hindi lang siya. Amen? Di ba ang buti ng Panginoon? Yan ang Diyos. Matuto tayong magbigay, magpaubaya. Sabi nung check, akin na bayad. Kasi siyempre, binayad ko na. Nung pag-uwi namin, binabalik niya yung binayad ko. Sabi ko, hindi, wag na. Ay, panyabang ko. Ang yabang ko, ako pa nagbabayad. Sabi ko, hindi, wag na. Bahala si Lord sa akin. Magkano ba yung check-up? 500. Alam niyo ba, sabi ko nga, dapat marunong tayong magpaubaya. Ang tunay na pag-ibig, nagbibigay. Amen? Nagbibigay. Sabi ko, wag na. So sabi ko, Lord, bahala ka sa akin. Nung hapon na yon, may gawain kami. Magkano binigay ko? 500. Alam niyo ba magkano binalik na ng Panginoon? Kahanga-hanga ang Diyos. Pagpunta ko sa isang gawain, binigay. Kasi nakita nila, payat-payat ko eh. Kuya, wag ka mawawala. Dramatic pa yung entrance ko. Nakikita niyo po akong payat na payat, wag ko kayong mag-alala. Hindi lang ako kakain ng kanin, magpa-fasting po ako. Kuya, wag ka mawawala. Nag-iiyakan. Damandam ako, mahal ako. Pag nagbigay ka ng pagmamahal, babalik sa iyo ng kapwa mo, pagmamahal din. Amen? Damandam ako, mahal ako. Niyayakap ako, huwag kang mawawala, huwag ka munang humiga sa St. Peter. Tapos nun, magkano bibigay mo? 500? Hindi natin ma-outgive si Lord. Yung isa nagbigay. Laki. Sabi ko, wow, Lord, pang 2 linggo kong check up to. Kasi kada punta ko, 2,000 plus. Wow, Lord, thank you. Yung isa, nagbigay din. At yung sumunod, nagbigay uli. Alam yun, ang Panginoon. Yun ang Panginoon. Alam niyo ba hanggang ngayon, ang bulsa ko meron pampa-check up. Dahil sa 500 binigay mo. Di po ba? Ang buti ni Lord.
Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon. Ang tunay na nagmamahal, nagpapaubaya, nagbibigay. Kasi ang Diyos nagpaubaya, ang Diyos nagbigay. So para tayo matulad sa Kanya, sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng tumpasan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Siya lang yun. Siya lang. Tanging si Kristo. Pero tayong mga mananampalataya, matutularan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpapaubaya. Pagbibigay sa ating kapwa. Pagpapaubaya, may samaan ng loob, magpaubaya ka. Ikaw ang magpakumbaba. Kahit tila may katwiran ka, ikaw na ang unang magsalita ng sorry. Sorry. At kapag nakita natin rin ang ating kapatid na nagugutom, nangangailangan, abutin natin, kapatid. Doon natin natutularan ang Panginoon sa pagbibigay. Hindi lamang tuwing Pasko ang pagbibigay. Kapag may nangangailangan, magbigay. Umabot din naman. Amen? Puspos ba tayo ng pag-ibig ni Kristo? Puspos ba tayo ng pagmamahal? Sabi, dapat ang mga mananampalataya namumuhay ng puspos ng love. Pag-ibig. At kapag puno tayo ng pag-ibig, hindi mahirap magbigay. Tama po ba? Kapatid, puspos ka ba ngayon ng pag-ibig ni Kristo? Ang bilis magbigay. Ang bilis magtumulong sa kapwa. Bakit? Kasi nga, puspos ka ng pag-ibig. Natandaan ko, may bumangga sa akin. Binangga yung kotse ko. Wasak yung unahan. Wasak yung unahan. Sabi ko, naku po, wasak. Tapos doon pala sa kalye, panay yung ganun. Sir, sige na, sir. Isip ko naman, ayokong kami doon mag-usap sa kalye. Uso ngayon ng video kung mabidyohan ako. Halimbawa, nag-init ang ulo ko. Bakit mo ako binangga? Ang tulin-tulin mo, reckless ka. O viral ako. Di ba? Pastor ng Valenzuela, Bethel. Viral. Nangaral sa kalye. Naisip ko, hindi kami dito magtatalo. Tapos, sumakay kami ng kotse. Wasak yung unahan ng kotse ko Sabi ko doon sa anak kong lalaki, Gabo, hindi ko pagbabayarin yan. Kasi siyempre alam ng anak ko, ilalaban niya yun Malaking gastos yun. Sabi ko, Gabo, hindi ko pagbabayarin yan Pero ako, pagdating doon, patitikita natin. Reckless siya. Parang ako magtanda. Patapos noon, nung nandun na kami sa police station, lapit na naman sa akin. Sir, sige na, patawarin mo na ako. Sabi ko sa kanya, Brad, huwag ka mag-alala, hindi ako mahirap kausap. Pero doon muna tayo kako sa investigador. No? Hindi kay Mike Enriquez, doon sa investigador ng police. Doon muna tayo kako sa investigador. Pagkatapos doon sa investigador, nagsusulat na, siyempre, inimbestigahan na. Iyak siya na iyak. Yung iyak niya parang hindi ko malam kung niloloko niya ako na nag-iiyak-iyakan. Nangungusap si Lord. Christian ka Naku po, alam niyo na pag nangusap na si Lord. Christian ka. Lord, sabi ko na nga hindi ko siya pagbabayarin. Christian ka. Ginawa ko para meron bang sumusog sa akin na, sige, pagkalanin mo, total, hindi mo naman pagbabayarin Tinawagan ko si pastor.
Pastor, ganito, hindi ko naman pagbabayarin. Reckless, binangga ako. Wasak yung kotse ko. Alam niya, sabi ni Pastor, extend mo pa yung grace mo. O yun na nga, sabi ni Lord. Sabi ni Lord, extend mo pa yung grace mo. Sabi ni Lord, Christian ka. Sabi ni Pastor, extend mo pa yung grace mo. Sino ba ginagamit ng Diyos para ipahayag sa atin ang salita, ang pangungusap? Di ba, ang mga kapwa mananampalataya, ang pastor. Sabi ni Lord, ginamit si Pastor John, extend mo pa yung grace mo. Sabi ko na nga, Lord, extend ko yung grace ko eh. Sabi ko doon sa tao, alam mo ako, pastor ako. Gulat siya, pastor pala yung binangga niya, pati yung mga pulis. Nako, pastor pala yung binangga mo. Sabi, yari ka sa Diyos. Pastor pala yan. Sabi ko, hindi po, urong ko na po yung aking reklamo. Talaga, sabi niya. Paano yung ba? Hindi na ako kako. Tapos sabi ko sa kanya, kako, alam mo kung nabangga kita, kako, nagulungan kita, makukulong ako. Tama po ba, sir? Oo, makukulong siya. Kita mo ako sa kalokohan mo. Pagka kako, nasagasaan pa kita, ako makukulong. Pero kako, ngayon, pinatatawad na kita. Hindi ka na magbabayad kako sa kotse ko. Pati kako, sir, wag mo nang tikitan. Wag mo nang tikitan. Alam nyo, nag-iiyak. Nag-iiyak yung tao at sabi sa akin, Sir, salamat. Huwag ka sa akin magpasalamat. Kung sa akin, pagbabayarin kita. Sa Diyos ka magpasalamat. Na ang Diyos na ito nangungusap sa amin. Magpatawad, magpaubaya. Kapatid, pag may bumangga sa iyo mamaya, wag naman sana. Mahal. Mahal ang magagastos. Bakit ko kwinento yun? Kasi tayo mananampalataya, dapat marunong magpaubaya. Yan ang buhay ng Kristiyano. Punong-puno ng pagpapaubaya. Masarap bang maging Kristiyano? Paubaya. Kasi doon nakikita yung pagmamahal. Kahit argabyado pa tayo, paano ba pinakita ni Lord yung kanyang pagmamahal? Di ba argabyado siya? Hindi naman siya nagkasala. Ba't ako papatayin? Si Jesus, kahit argabyado, nagpaubaya. Iniwan ang karangyaan ng langit. Namuhay na parang alipin. Namuhay na parang makasalanan. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Itong Panginoon na ito, dapat tinutularan natin. Kapatid, pwede ba natin tularan ng Panginoon? Ano yung dati nating team? Christ, likeness. Hindi pag nawala yung team, tapos na. Maging hanggang ngayon, dapat kawangis tayo ni Kristo. Yan ang Kristiyano. Yan ang mga mananampalataya. Sa mundo, kaya madali tayong niloloko, madalas tayong niloloko. Bakit? Kasi mabait daw ang mga born again. Madaling maloko. Kapatid, sa totoo lang, hindi tayo naloloko. Niloloko lang tayo kasi nga, puspos tayo ng pag-unawa, ng pag-ibig. Kahit tila argabyado ka na, ikaw pa rin nagbibigay, ikaw pa rin ang umaatras sa reklamo. Kahit may katwiran ka, ikaw pa rin nagmumukhang walang katwiran. Bakit? Bilang pagpapaubaya dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Kapatid, Kristiyano ka ba? Mananampalataya ka ba ng Panginoon? Kung tayo ay mga tunay na Kristiyano, dapat namumuhay tayo sa katotohanan. Dapat namumuhay ka sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita mo lamang. Dapat puspos ka ng pag-ibig.
At ang pag-ibig na ito, tulad ng pag-ibig ni Kristo. Yan ang isang Kristiyano. Ngayon kapatid, ulitin ko, Kristiyano ka ba? Kristiyano ba tayo? Ako, tinanong ko yung sarili ko Kristiyano ba ako? Tunay ba akong Kristiyano? Di ba dapat sinasaliksik natin ang ating mga buhay? Malapit na dumating si Lord. Na dapat, sa pagdating ni Lord, karapat-dapat tayo sa Kanya. Amen po ba? Malapit na. Malapit na malapit na. Ulitin ko, dapat, karapat-dapat tayo sa pagdating ni Lord. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Pwede ba nating awitin yung inawit kanina? Ang ganda ng awit, no? Pwede ba nating damayin yun, pag-ibig ni Lord? Amen. Pwede ba natin sambahin ang Panginoon? Sambahin natin ang Panginoon. Pagpuno ng katanungan, natatakot na babalisa. Jesus, ikaw ang kasagutan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. Amen. Kapag nagugulong mihana, Yes, O God. nababalot ng panghihina, sa iyo magtitiwala, habang buhay maniniwalang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos. Amen, amen. Nabuhay na muli, at sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos. Hallelujah. Problema ay pinapayagan, dakila ang iyong dahilan, malinaw ang kapahayagan. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ay Diyos tapat, kailan pa man. At sa bawat kaganapan, hindi na mag-aalinlangan. Lord, amen. Sa iyo'y may Yes, O katiyakan. God. Hallelujah. Habang buhay, pananaligang ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat pangyayari. Amen. Hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos, O Lord. Ikaw ay Nabuhay Diyos. na muli. Amen, amen. At sa puso ko'y laging mananatili. Ikaw ay Diyos sa bawat sandali, sa bawat pangyayari. Hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Nabuhay na muli. Tunay nga, Panginoon. At sa Hallelujah. puso ko'y laging
pangyayari, hindi nagkakamali. Ikaw ay Diyos, nabuhay na muli, at sa puso ko'y lagi mananatili. Ikaw ay Diyos. 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 Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Siya ay Diyos na hindi nagkakamali. Yes. Tularan natin ang Diyos na ito. Hallelujah. Panginoon, Yes, Jesus. puspos ka ng pag-ibig, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na ito, Panginoon, ngunit pinadama mo sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na ito. At ibig mo, Panginoon, naturuan kami, Panginoon, kung ano yung pag-uugali mo na maging pag-uugali naming mga mananampalataya. Maging pag-uugali naming mga Kristiyano, Panginoon. O Diyos, malapit ka nang bumalik, Panginoon. Madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, o Diyos, na ang puso namin ay puspos ng pag-ibig. Una, pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Amen. Pangalawa, Panginoon, pag-ibig namin sa aming kapwa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, Panginoon, sa aming ganyan sarili, kundi, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Punuin mo kami, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. Thank you. Pag-ibig mo na hindi nagtatangi, Panginoon. Yes, God. Yun nawa ang makita sa amin, Panginoon, ng Hallelujah. mundo, Panginoon. Yung Yes, pag-ibig na hindi nagtatangi, Panginoon. Thank you. Salamat po. At mamuhay kami sa pananampalataya, Panginoon. Ano man ang nagaganap sa aming mga buhay, ano man ang aming karamdaman, Panginoon, puno, Panginoon, buo yung aming pananampalataya na mayroon kaming Diyos na tutugon sa aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, punuin mo kami, Panginoon, ng pananampalataya. At ipakita mo sa aming mga mata, Panginoon, na mayroon kaming makapangyarihang Diyos, Panginoon. Na kapag kami namuhay sa pananampalataya, magpapakilala ka pa sa amin, Panginoon. Ipapakita mo pa sa amin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na kamangha-mangha, Panginoon, na hindi namin kayang maunawaan, Panginoon, o Diyos. Yes, God. Pamamanghain mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Feel us. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon. Salamat po. Sino po dito mayroong mga karamdaman? Yung tila parang ang tagal-tagal na. Di ko na po kayo palapitin. Diyan po sa inyong mga kinaupuan. Kikilos ang Diyos. Amen. Kikilos ang Diyos. Yes, Naniniwala God. po ba tayo na kikilos ang Diyos? Amen. We claim it in Tutunaw Jesus. ng mga bukol, ng mga kanser ang Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon ang God. lahat ng bagay. Kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, punuin natin ng ngayon ng pananampalataya ang ating mga puso, Yes, Panginoon. God. Thank you. Punuin natin ang ating mga puso ng pananampalataya sa Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, kayang-kaya mo ito, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa iyo lang kami lalapit. Amen. Sa iyo lang kami mananampalataya, Panginoon. Yes, God. O Diyos, kaya mong tunawin ang anumang sakit na mayroon kami. Yes. Bukol, cancer, Panginoon, o anumang karamdaman, Panginoon. Kayang-kaya mong pagalingin. Sinabi mo, gamitin namin ang pangalan mo, Panginoon. Yes, In Lord. Jesus' name. Amen. Thank you. In Jesus' name. Panginoon, ginagamit namin ang pangalan mo, Panginoon. Sa oras na ito, magpagaling ka, Panginoon. Yes, God. Punuin mo kami, Panginoon, o Diyos, ng kagalakan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Amen. Dahil magpapagaling ka, Panginoon, ng aming mga karamdaman, Panginoon. Yes, Jesus. Walang Lord, mahirap thank you. sa iyo. Amen. Dahil ikaw ay Diyos. Amen, Jesus. Ikaw ay Diyos. Amen. Thank you, Lord. Alam mo, ang bawat himaymay sa aming mga
kalamnan, Panginoon. Ikaw ang lumikha sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya walang hindi mo magagawa. Kayang-kaya mo ang lahat, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, sila na puno ng pananampalataya sa iyo, kilusin mo, Panginoon, sa oras na ito. Kilala mo sila. Kilala mo kami, Panginoon. Alam mo ang aming mga puso, Panginoon. O Diyos, nawa, Panginoon, sa oras na ito, may pinagagaling ka, Panginoon. Ganon din sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw ang magbibigay. Tinuturuan mo lang kaming magbigay, Panginoon, para magbigay ka sa amin ng higit. Yes. Umaawapaw, Panginoon, sapat, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Salamat, nagtuturo ka, Panginoon, na kami magbigay upang kami ay bigyan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami magpaubaya upang ikaw, Panginoon, ay magbigay. Salamat po, Panginoon. Lord, ikaw ang umaabot sa nangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Napakayaman mong Diyos, Panginoon. At kaya mong ibigay, i-provide ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Sapat, Panginoon. Sapat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ama, tulungan mo kami na habang iniintay ka namin sa nalalapit mong pagbabalik, madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami namumuhay na isang tunay na Kristiyano, Panginoon. Yes. Salamat po. Yung katangian mo, katangian namin, Panginoon. Sa iyo ang papuri. Sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor Romel, sa napakagandang mensahe ng Panginoon. Reminding us to be a true Christian. Amen. Na nagmamahal sa Panginoon, nag-spend time with the Lord by reading His Word and praying. At syempre, nagmamahal din sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Patuloy tayo magpapuno ng pag-ibig ng Panginoon para ma-share din natin yun sa kapwa natin. Amen. Sige po, dadako po tayo sa isa pa sa mahalagang gawain natin. Tayo po ay magbibigay ngayon. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na tatanggap namin, Panginoon. Lord, humihinga kami, Panginoon. Nagigising kami sa umaga, Panginoon. Salamat sa mga pagkainan namin, Lord God. Salamat sa mga trabaho, Panginoon, na meron kami. Salamat sa mga negosyo na meron kami, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ito, Panginoon, para patuloy kami, Panginoon, makapagbigay sa iyong gawain, Panginoon. Makatulong, Panginoon, sa lahat ng manggagawa, Panginoon, sa iyong ubasan, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito pong aming saan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magbigay tayo sa Panginoon. Bigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, ligliga, tumaapaw. Ibabalik, siksik, ligliga, tumaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of praise. Hallelujah! Salamat sa Lord. Dako na po tayo sa ating special announcement.
Mamaya po, magkakaroon po ng Section 2 Men's Ministry Rally. Gaganapin po sa Manila Faith Assembly of God sa 2297 Juan Lunang Gagalangin, Tondo, Manila. Ang magiging speakers po nila ay sina Pastor Val Cacño at Pastor Raul Galliano. So ini-invite natin lahat ng mga kalalakihan. Ang registration fee daw po nito ay 100 pesos. Yan, registration starts at 1 p.m. Makikita-kita po kayo mga kalalakihan dyan sa baba, sa room na ginagamit niyo every Sunday. Wag na daw po kayong uuwi. Dito na daw po kayo sama-samang kakain para sabay-sabay po kayong pupunta sa Manila Faith later. Amen. Sige po, at mga iba pang mga announcement natin. Ang ating pong prayer meeting is every Wednesday via Zoom, 7:30. Ang ating Bible study naman po ay every Friday, 7:30 din po via Zoom. Ang ating mga kababaihan ay meron pong mga F2F na fellowship every second, third, and fourth Sunday of the month. Ang mga kalalakihan din every Sunday po, right after the service. Ang mga kabataan, right after the service din po, makita-kita kayo sa baba mamaya. And every Sunday po, 9 a.m., ang ating Children's Church. Yan, yung mga anak natin, pababain po natin after ng praise and worship. Ang ating Vesper Service, mamaya po, 5 p.m. Kita-kits na lang po. Yan, kung wala na pong mga announcements, yan, tayo na po tayong lahat. Tayo po ay magko-close na sa ating gawain. Awitin po natin, walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Minsan pa, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako na totoo, sobra-sobrang pagpapala. Isa pa, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niyang totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Halika na, magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga natutunan namin ngayon, Panginoon. That if we love you, Panginoon, we will spend time with you, Panginoon. More time with you, Panginoon. Dahil ikaw lang, Lord God, ang tanging nangako at tamang sa pangahawakan namin, Lord God, na hindi mo kami iiwan, Lord God, di pababayaan man, Panginoon.
Lord, salamat, Panginoon, for reminding us to be true Christians, Panginoon, na kami punuin mo ng pag-ibig, Panginoon, na kami papuno ng pananampalataya sa iyo, Lord God. Mamumuhay kami, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban, Lord God, hanggang sa ikaw ay dumating, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, ingatan mong basa sa amin sa aming paghiwa-hiwalay. Patuloy mo kami ibalik dito, Panginoon, next Sunday, Lord God, as we worship you, Lord God, again, in spirit and in truth, Lord God. We bring you back all the glory and honor. In Christ's precious name we do pray. Amen. Amen. Sa inyo na nag-iintay sa pagbabalik ng ating Panginoon ng may pananabik, tanggapin niyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, ang pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, ang pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po, mga kapatid. Amen. God bless everyone.